na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay papatunayan niya na tunay na iglesia ayon sa Biblia. Negative naman si Kuya R.D. Algo. Ayun, magpakilala na po kayo Kuya Taga Kalos. Okay, ako po si Taga Carlos, isang pangkaraniwang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo, hindi po ako ministro, ni hindi rin po ako nag-aral ng Biblia. Kung hindi, natuto po ako ng mga tunay na aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iyon po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, yung mga katotohanan na yon bilang pagmamalasakit sa aking kapwa sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Ano man po ang aking sabihin, yun po ay bunga ng aking mataas na unawa sa loob sa aral ng Iglesia ni Cristo. Ayun lamang po. Salamat po. Ayun, napakaganda ng pagpapakilala ni Kuya Taga Kalos. Ayun, ang ating negative side naman ang magpapakilala, Kuya R.D. Algo. Pakilala na po kayo. Maraming salamat. Ako naman si RD Algo, isang Jehovah's Witnesses. At ako'y ordinaryong member lang. At walang kinalaman ang organisasyon sa debating ito. Ito'y pag-uusap lang namin ni Taga Carlos. Walang sapilitan. Kumbaga, titingnan lang namin kung talagang Bible-based ba talaga yung doktrina nila ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa 1914 sa Pilipinas na ipiningaral ni Felix Y. Manalo ay ang tunay talaga na iglesia ayon sa Biblia. So asahan ko na yung doktrina lang yan ay talagang ayon sa Biblia. Yun lang po, maraming salamat. Ayun. Natapos na ang ating pagpapakilala. Ayun, negative side. Ready na po kayo sa inyong presentation. Kuya Taga Kalos, Affirmative. ready ka na? Opo. Ready na po. Ready na po. Okay. Orasan natin si Kuya Taga Kalos ng 10 minutes. Ayun, salita na po kayo, Kuya Taga Okay, Kalos. maraming salamat po. Ang patutunayan ko po sa na ito, ang paglitaw ng tunay na iglesia ng Iglesia ni Cristo noong 1940 na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ay ang siyang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Sa pagpapatotoo natin, hindi natin maiiwasan na ikumpara ang mga aral ng Panginoong Jesucristo bilang katunayan ng tunay na aral at tunay na iglesia. Hindi rin natin maaaring iwasan kung papaano lumitaw yung maling aral at kung papaano lumitaw yung tunay na aral. Paano ba nangyari na lumitaw ang tunay na aral sa noong 1914? Ito po ay nakasulat sa 41, Isaias 41:9, at ganito ang nakasulat. Ang sabi, teka, wala kasi akong Biblia. Ang nakasulat doon, ikaw na Jacob, ikaw Jacob, pinili ka mula sa mga wakas ng lupa. Mga wakas ng lupa. At ang Panginoong Jesucristo nagturo din sa Isaias, sa Juan 16, ang sabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko, kanilang diringgin ang aking tinig, at magkakaroon sila ng isang pastor. Doon sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ibang mga tupa sa kulungang ito, ibig sabihin hindi sa panahon niya. At sinabi niya na magkakaroon kasi kung sa panahon niya, siya ang pastor doon sa panahon niya. At nung sinabi na magkakaroon at hindi sa kulungang ito, maliwanag na hindi iyon yung mga pinangungunahan niyang tupa o pinapastoran niya sa panahon na iyon. Kung hindi sa ibang panahon, yung pastor nalilitaw. At sinabi din sa Gawa 2:39,
Ang sabi, sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa mga taga-malayo na ang tinutukoy ay yung malayong panahon at ang malayong dako. At ang sabi doon sa huli, hanggang ilan man ang tawaging alipin ng ating Diyos. Ibig sabihin, wala nang bilang na maitatakda. Hindi kagaya doon sa unang iglesia na nakalagay sa Apokalipsis 7:4 na binilangan na 144,000 ang mga natatakan. Ngunit doon sa mga maitatala sa piniling panahon na sa mga wakas ng lupa na siyang piniling panahon sa Isaiah 41:9, kahit ilan na ang tawagin ng ating Diyos. Yun ang maitatala o matatatakan. At papaano ba nawala ang unang iglesia kaya natin masasabi na yung ating kinagisnan kaya kinailangan mangako o maghumula na ang Panginoong Jesucristo na may lilitaw na isang pastor na hindi sakop doon sa kanyang kulungan na magiging pastor doon sa hindi niya nasasakop na kulungan. Kasi may hinulaan, mayroon namang binanggit sa Gawa 20:29 hanggang 30 na ang sinasabi naman, pagkaalis ko, ang sabi ng mga apostol, ang sabi, pagkaalis ko, magsisipasok ang mga lobong maninila, hindi patatawarin anya ang kawan. Ibig sabihin, hindi talagang papatawarin. At sabi doon sa 30, sa gitna ninyo o sa kasamahan din ninyo, lilitaw sila at magsasalita ng masama. Ibig sabihin na magsasalita ng masama, hindi na yung ipinangangaral ng mga apostol ang ipangangaral. Kung hindi, masama na. Hindi na ayon sa ikaliligtas, hindi na sa Panginoong Jesucristo, kung hindi masama na. At ilalagay nila ang mga alagad sa kanilang hulihan. Ibig sabihin, pasusunuring pilit dahil hindi patatawarin ang nakalagay sa 29. Kapag ka hindi patatawarin, gigipitin talaga. At iyan ay nangyari sa kasaysayan. Ano yung masama na ituturo? Ang sabi, yung masama na ituturo ay aral ng demonyo ayon doon sa 1 Timoteo 4:1 at 3. Aral ng demonyo, may palatandaan. At ang totoo yung nakakuha ng palatandaan na yon, ang nag-angkin ng palatandaan na yon, ay ang Iglesia Katolika dahil sabi, ipagbabawal ang pag-aasawa at ipagbabawal ang pagkain ng karne. At ang sabi pa, aral ng demonyo yon. Ngayon, kapag kaaral ng demonyo, ano yung sabi doon sa Juan 8:44? Ang ibig ng kanilang amang diablo ang kanilang gustong gawin. Ibig sabihin, walang katotohanan sa kanila ang ituturo kasinungalingan. Sino ba ang mangangaral niyan? Hindi saserdote, hindi pastor, hindi ministro. Pari. Pari, ano ang katangian ng pari na hindi katangian ng mga saserdote? Ang pari, nagpapatawag ng ama ng kaluluwa. Samantalang ang mga saserdote at mga mangangaral ng Diyos, kailanman hindi nagpapatawag ng ama ng kaluluwa. Ano pa? Ang founder din nila ay ang mga early church father na kung tatagalogin natin, maagang ama ng iglesia, nagpapatawag pa rin ng ama. Yan ang pinanggalingan ng aral na inatama yung hinulaan ng Panginoong Jesucristo na pumili ang Diyos sa panahon ng mga wakas ng lupa. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mayroon siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Bakit naging tama yon? Dahil hindi patatawarin yung kawan. Ilalagay sa kanilang hulihan. Ibig sabihin, pilit na pasusundin. Hindi patatawarin. Ano ba ang kasaysayan ng Iglesia Katolika?
nagtatag sila ng Inquisisyon. Ano ang kahalintulad ng Inquisisyon? Sa panahon ni Haring Nabucodonosor, kapag ka hindi ka lumuhod, kapag ka hudyat ng pakakak, at hindi ka lumuhod sa ribultong ipinatayo niya, mamamatay ka. Ihahagis ka sa apoy. Ganyan ang nagyari kila Abednego, yung tatlong magkakaibigan na lingkod ng Diyos na inihagis sila sa apoy. Ang pagkakaiba nga lang, noong ginawa ni Haring Nabucodonosor iyon, naniwala siya na tunay ang Diyos ng iglesia nung tatlong magkakaibigan sapagkat apat ang nakita niya sa apoy, ngunit tatlo yung lumabas na inihagi sa apoy. At hindi nasunog yung tatlong iyon. Yun ang tinularan ng Iglesia Katolika nung itinatag nila ang Inquisisyon. Kaya, ang sabi, hindi patatawarin. Talagang natupad yung nandoon sa Gawa 20:29. Hindi patatawarin ang kawan. Ilalagay sa kanilang hulihan. Kaya hanggang sa panahon ni Jose Rizal, palibasa, ang nangyari kasi noong 1521 nakarating ang Iglesia Katolika, kaakibat nung pananakop sa atin ng Espanya, ay kailangan natin yakapin yung relihiyong taglay nila. At umabot yan kay Jose Rizal na kapag ka ikaw lumaban sa aral ng Iglesia Katolika, ituturing kang erehe o heretiko, mapaparusahan ka ng kamatayan. At ang nagtatag niyan, pari. Ang nagtatag niyan, pare, kung iyan ay tutuklasin nyo pa sa i-research nyo, sa Espanya lang, 5,000 katao, dahil nga sila kung ano ang kapangyarihan ng Espanya, yun rin ang kapangyarihan ng Iglesia Katolika, 5,000 katao ang namatay dahil sa Inquisition. Although, ang pumapatay ang Estado ng Espanya, pero ang nagpapapatay ay ang pari dahil yung Inquisition, laban yun sa aral ng Iglesia Katolika. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, time na Kuya Taga Carlos. Ayan, salamat sa paglalatag mo. Ayun, Kuya RD Algo. Ready ka na sa pagtatanong? Kuya RD Algo. Nakamute po kayo. Okay po. Sorry. Ready na po ako. Ayun, Kuya Taga Carlos. Ready ka na sa tanungan? Ayun. Bigyan natin ng 10 minuto si Kuya RD Algo sa kanyang pagtatanong. Running time tayo ha. Kung may reklamo kung may reklamo kayo, mag-objection kayo. Huwag kayo mag-uusap. Ako lang may karapatan mag-next question sa inyong dalawa. Okay. Ayan, ako na magta-time, Kuya na. Ako na magbibigay ng time. Ayan. Okay, Kuya. Ang tema na papatunayan mo, Kuya Taga Carlos, ang Iglesia ni Cristo sa 1940 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Felix Y. Manalo, ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. At ginamit mo ngayon ang Isaiah 41:9, sabi dito na ikaw ang aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, pinili kita, di kita itinakwil. Kayo po ba itong nasa talata na Isaiah 41:9 na Iglesia ni Cristo 1940 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Yes or no? Kayo po ba yan? Yung sa talata? Yes po, kasi po dahil po doon sa panahon na inilagay na nakasulat. Ang sabi doon, mga wakas ng lupa. Yung mga wakas ng lupa na tinatawag ay yung panahon na kung saan ay malapit na ang wakas na nararamdaman natin sa panahon natin ngayon. Next question tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sabi mo, kayo po ito. Nabasa niyo po ba sa talata, Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Yes or no? Hindi po nabasa dyan sa talatang iyan. Ngunit sa Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Yung kulungan na yun, ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang kulungan. Iglesia po ni Cristo yun, sapagkat kay Next Cristo. question.
Next Maraming salamat question. po sa sagot. Maraming pong salamat. Ginamit mo ang 1 Gs 16 bilang sagot mo o dugtong sa sagot mo sa Isaiah 41:9. Kayo ba ito na Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Felix Roy Manalo? Yes or no? Hindi po. Yung pong hinihulaan ng kapatid ay ng Panginoong Kristo na magiging isang kawan, kami po iyon. Sapagkat tupa ng Panginoong Kristo, Iglesia ni Kristo. Ulitin ko po ang tanong ha. Ang tema nyo kasi, patunayan nyo ng Iglesia ni Cristo na lumitaw 1914 sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Ngayon, ginamit po ang Juan 16 na mayroon Apo. akong ibang mga tupa. Kayo po ba ito ngayon na Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Yes Manalo? po, Kayo po kami ba po yan? yan. Kami po yan. Kami po yan. At mayroon pa hong mga paunang pahayag na hindi ko lang nabanggit. Yung ibang mga tupa na tinutukoy dyan na magkakaroon ng isang pastor, kami po yan. Okay po. Maraming salamat po. Sa Next makatuwid question. Next question. sa makatuwid nang sinabi ni Kristo na mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sinabi ni Jesus ito noong 1914 dito sa Pilipinas. Yes or no? Hindi po 1914. Wala pong binabanggit, ngunit may mga binabanggit na panahon sa Biblia, mga wakas ng lupa. At yung panahon na yan, may palatandaan. Mamaya ilalatag ko po yung palatandaan ng panahon. Maraming salamat po. Next Sabi question. mo Next question. kasi, nang tinanong ko kita kung kayo ba itong Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo sa 1:16, sabi mo kayo ito. Ngayon, ang tanong ko ulit, sa makatuwid, nang sinabi ni Kristo na meron siyang ibang tupa na hindi sa kulungang ito, noong 1914 ito, nang sinabi ni Kristo dito sa Pilipinas, itong tupa na binabanggit niya sa 1:16. Hindi po iyan 1914 na sinabi niya. Ang sinabi niya, ibang mga tupa. Yung ibang mga tupa na yon hindi sa kulungan niya, kaya maliwanag, hindi sa panahon niya. Kasi ang sabi, magkakaroon ng isang pastor. Next question. Next question. Sa Next makatuwid, question. nang sinabi ni Jesus na meron siyang ibang tupa, kailan po yan? Noon po bang 1914? O noon po yan? Natupad po yan. Natupad yan 1914. 1914 sa pamamagitan ng palatandaan din na inilagay ng Biblia. Ang tanong ko po, kailan po sinabi ni Kristo na meron siya ibang tupa? Noon po bang 1914? Yes or no? Hindi po. No. Hindi po. Sa panahon niya po yan. Sa panahon ng ang Panginoong Kristo ay nangangaral. Unang Maraming siglo po salamat. yan nang binanggit niya. Sabi mo kayo ito, Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo. Nabasa niyo po ba sa talata, Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Yes or no? Hindi po. Hindi nyo po mababasa ang 1914 na ipinangaral ni Manalo. Kung hindi, ang mababasa nyo, yung paunang pahayag po na magkakaroon ng ibang mga tupa. Yun po ang mababasa nyo. At yung panahon ay binanggit sa mga wakas ng Question. lupa. Next question. Kailan sinabi ni Kristo na meron siyang ibang tupa? Noon po bang 1914? Yes or no? Hindi po, noong unang siglo niya pa po sinabi yan. Paunang pahayag po yan. Bilang kasi babalarin yan, kaugnayan ng babalarin ng mga apostol na merong magsisipasok na mga bula ang mga ngaral. Sa Next mga question. tuwid, inaamin mo na nung sinabi ni Kristo na meron siyang ibang tupa, sinabi niya iyon na may ibang tupa siya noong unang siglo. Tama. Yes po, meron siyang mga tupa noong unang siglo. Pero sinabi niya rin na magkakaroon siya, meron pa siyang ibang mga tupa wala doon sa kulungan sa panahon niya. Kailan, sabi mo kasi, noong unang siglo sinabi ni Jesus, yung Juan 16. Sa makatuwid,
inaamin mo na noong unang siglo ito sinabi ni Kristo na meron siyang ibang tupa. Na Yes meron siyang po, ibang tupa, apo. sige po, tuloy po. Pakitapos po yung tanong. Sa makatuwid, inaamin mo na yung nang sinabi ni Kristo na meron siyang ibang tupa, noong unang siglo yon, hindi sa 1914. Yes, sinabi ng Panginoong Kristo noong unang siglo. Paunang pahayag niya po yan sa darating na panahon na ang sabi niya magkakaroon ng isang pastor yung kanyang magiging kawan na hindi sa kulungang iyon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Next question. Ginamit mo ang Gawa 20-20-30. Nagturo ba ito na tunay ang Iglesia ni Cristo na lumitaw 1914 sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Yes or no? Hindi po diyan nagtuturo na tunay ang iglesia na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo. Ang itinuturo po diyan ay yung pagkatalikod ng tunay na iglesia. Na ang sabi, hindi patatawarin ang kawan at pilit na pasusunurin Next question. sa Next kanilang question. hulihan ang mga alagad. Next Maraming question. salamat po. Ginamit mo ang unang Timoteo 4:1-3. Nagturo ba ito? Sabi ba dito na ang tunay na Iglesia ni Cristo 1914 lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Nabasa niyo po ba sa unang Hindi Timoteo po 4? hindi po iyan nagturo. Ngunit ang itinuturo po nung talata kung ano yung lumitaw na maling aral at aral ng demonyo. Maraming salamat po. Ginamit mo ang Juan 8:40. Sinabi po ba ng Juan 8:40 tunay ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas 1914 na ipinangaral ni Manalo? Nabasa niyo po ba dyan sa Juan 8:40? Hindi po nabasa sa 1844 ang tunay na Iglesia ni Cristo pero binanggit doon yung ano ang kagustuhan ng diablo at yung nagturo ng aral ng demonyo, yun ang kinagis na natin kaya nagkaroon ng maling aral ng hidong Next aral. question. Next question. Gusto ko lang klaruhin, inaamin mo ng Juan 8:40 na ginamit mo, hindi nagtuturo na tunay ang Iglesia ni Cristo sa 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo. Yes Yes po, or no? hindi po yun nagtuturo. Ang itinuturo po doon sa 1844 nakaugnay sa pagtuturo ng aral ng demonyo na kinagis na natin. At ang 1914 lumitaw para ituro yung katotohanan, labanan ang mga maling aral. Salamat po. Next Binanggit mo question. kanina sa akin yung Abinigo, Sadrak, Mesak sa Daniel 3. Sabi po ba doon sa talata ng Daniel 3 Question. na tunay ang Iglesia ni Cristo sa 1914 lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Hindi Or po nabas nabanggit doon ang tunay na iglesia. Ang nabanggit po doon ay yung paraan ng ginamit kaya nawala ang tunay na iglesia. Salamat. Ang tema po kasi Okay, natin, time na. klaro Time na. dito. Time na. Ay, sige. Okay. Time na, Kuya RD Argo. Ayun, no. Okay, Salamat tapos na po po sa yung ating pagtanong. examination. Dapat tayo sa rebuttal ni Kuya RD Argo. Bilang negative Pwede sides, pa ako palakihan? diba? Ayun, orasan kita, Kuya. Malaki ka na po. Sige. Orasan na kita ng 10 minuto. Pag oras ko na 10 minuto, salita na po kayo, Kuya RD Argo. Wait lang po. Ayusin ko lang tong pan ko. Okay po, pwede na. Okay, salita na po kayo. Okay. Ang tema na papatunayan ng aking kaibigan, papatunayan niya na ang Iglesia ni Cristo sa 1914 o na lumitaw sa 1914 sa Pilipinas na ipinangaral ni Felix Y. Manalo, ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Ang binasa niya sa Biblia na mga talata, nang tanungin ko siya, halimbawa Isaiah 41:9, nabasa mo ba na Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Klaro doon sa sagot niya na no. Nakalista dito no.
tinanong ko siya ulit sa Juan 10:16. Kasi ang tema kasi po na papatunayan, yung Iglesia ni Cristo na 1914, lumitaw 1914 sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo, yun ang kanyang papatunayan. Ngayon, nang tanungin ko siya sa Juan 10:16, kung, kasi sabi dito sa talata na meron daw ibang tupa si Kristo na wala sa kulungang ito. Nang tanungin ko siya, kailan po sinabi ni Kristo diyan na meron siyang ibang tupa na wala sa kulungang ito? Meron siyang ibang tupa, meron siyang ibang tupa na sa ibang kulungan. Kailan niya po sinabi? Ang sagot niya, tanong ko siya, 1914 po ba? Sagot niya, hindi po, noong unang siglo. Kasi ang Juan 10:16, nang sinabi ni Kristo na meron siyang ibang tupa na hindi sa kulungang ito, hindi po yun panahon ng 1914 nang sinabi niya na meron siyang ibang tupa. Noon po yung unang siglo. At nang tinanong ko siya, kasi sabi niya kasi sila daw yan ngayon na Iglesia ni Cristo 1914. Nabasa niyo po ba sa Juan 10:16 na Iglesia ni Cristo na ipinangaral ni Manalo na lumitaw sa Pilipinas 1914? Wala daw pong mabasa. Sa mga tuwid, parang inaamin na rin niya na hindi niya napatunayan yung kanyang tema na sabi niya dito ayon daw sa Biblia na ang Iglesia ni Cristo sa 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Ngayon, nang tinanong ko siya sa Apokalipsis 7:4, o hindi ko yata natanong to, or sa, opo, nang tinanong ko siya sa Gawa 20:20-30, nagturo po ba itong talata na ito na tunay? O nakasulat po ba diyan na ang Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo ang tunay? Sabi po ba ng talata? Sabi niya, no. Tinanong ko siya sa Juan 8:40, sa 1 Timoteo 4:1-3, sabi ba dito, Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas 1914 na ipinangaral ni Manalo ang tunay? Hindi daw, kasi hindi daw ganyan ang pagkaturo ng talata. Tinanong ko siya sa Juan 8:40, hindi rin daw nakasulat dito. Tinanong ko siya sa Daniel 3, kasi binanggit niya si Abinigo Sedrak, hindi rin daw. Sa makatuwid, hindi napatunayan ng aking kaibigan yung kanyang tema, ang kanyang doktrina na gusto niyang itindig. Saan siya pumunta? Imbes na ang papatunayan niya, yung kanilang doktrina, kanyang tema, saan siya umabot? Umabot siya sa Iglesia Katolika. Umabot siya sa Sidrak Abinigo. Wala na sa tema, pero hayaan natin. Kaya hindi po napatunayan ng aking kaibigan yung kanyang tema. Nung tinindig niya po yung kanyang tema ng Iglesia ni Cristo 1914 na ipinangaral ni Manalo ang tunay na iglesia batay sa Biblia. Alam niyo mga kaibigan, itong iglesia na 1914 sa Pilipinas na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo, hindi ito ang tunay na iglesia ni Cristo sa Biblia. Bakit? Ang iglesia ni Cristo kasi po, sa natunay sa Biblia, ang nagtayo noon si Kristo. Ito ang mababasa sa kanilang pasugo. Meron akong pasugo dito na dated July 1964, page 207. Ito po, 207. Ito po ang sabi ng kanilang aklat. Anong sabi dito? A messenger of God by Cipriano P. Sandoval. A messenger of God is needed for the establishment of the Church of Christ himself, who established his church. When on earth preached the gospel, and those who heard and obeyed the word of God were built upon him, made members of Church of Christ. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo na tunay na sa Biblia ay ang nagtayo si Kristo ayon sa pasugo nila. Mababasa din naman natin yan sa Mateo 16:18 na si Kristo ang nagtayo ng iglesia o nagtatag ng iglesia, nag-establish. Ngayon, kumusta naman sa Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo? Kaninong tatag yan? Kay Kristo po ba?
Ito po yung sabi ng kanilang pasugo. Kung ipagpatuloy natin sa pasugo, July 1964, page 207, pagpatuloy natin. In like manner, who was sent by God so as to have the Church of Christ established in the Philippines? Sino daw ang sinugo ng Diyos para magtatag ng iglesia daw ni Kristo dito sa Pilipinas? Who is called in the prophecy a bird of prey, calling bird of prey from the east, the man of my counsel from far country. Diretso natin, the bird that comes from the east, according to the prophecy, is the man from far country. Therefore, the messenger of God, elected through the prophecy, comes from the far east. For its fulfillment, which is this far east mentioned in the prophecy. Sino daw? World history, ano daw? On page 445 by Buwak History, Buwak's Lawson and Anderson records it. The Philippines, where Spain shared the first colonizing movement in the Far East. The messenger sent by God to preach the gospel for the establishment of the Church of Christ in the Philippines is a Pilipino. Ang nagtatag daw ng kanilang iglesia ni Kristo na dito sa Pilipinas, isang Pilipino. He is depicted in the prophecy as the bird of prey. Sino ito? Sabi ito, Manalo. Tutol ba ang, ano pa? Ito. Dito sa kanilang record, may record ako dito na United States of America, Philippine Islands, Office Division of Archive. Sabi dito that ito. Clear as applicant is the founder and present head of the Iglesia Society named Iglesia ni Cristo. Ano pa? Dito sa kanilang pasugo na ganito, sabi dito, Iglesia ni Cristo 58 West, whereas Iglesia ni Cristo Church of Christ International Church founded in the Philippines in 1914 by Executive Minister Brother Felix Y. Manalo. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo tunay po ba? Ito ang sabi ng kanilang pasugo sa pasugo July 1964 page 17. Anong sabi dito? Ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ito ang tunay na iglesia. Alin? Ang tinatag ni Kristo. Kailanmat hindi si Kristo ang nagtatag, hindi ito tunay na iglesia, kundi huwad na iglesia. Sino ang nagtatag ng iglesia nila? Nasabi sa pasugo, kapag hindi si Kristo ay huwad. Ayon sa pasugo nila, si Manalo. Kaya ang nagsabi na huwad ang iglesia ni Kristo na hindi si Kristo ang nagtatag, pasugo nila mismo, hindi ako. Hindi ako nagsabi na huwad sila, kundi ang pasugo nila. Ngayon, kumusta naman si Felix Y. Manalo na nagtatag o founder ng kanilang iglesia ni Kristo? Ano naman ang kanyang paniniwala? Paniniwala ba niya ay yung kanyang ipinangaral na iglesia ang tunay? Time, Kuya Oh, RD Algo, sayang. time na po. Ayan, napakaganda Thank ng you. nakalatag ni Kuya Ganda RD ng Algo. latag. Salamat. Ayan, Kuya Taga Carlos, ready na po kayo sa pagtatanong? Yes, ready na po. Ready na po si Makatanlag Kuya o Arnold. kayo? Sige po. Okay. Okay po. Kuya RD Aldo, kanina kasi medyo naglalag ka. Ready na po kayo? Apo. Ready na po? Hindi ka... Okay. Ayan. Okay. Apo. Ayan, bigyan ko ng 10 minuto sa pagtatanong si Kuya Taga Carlos. 10 minuto para kay Kuya Taga Carlos. Go!
Go. Unang tanong, Hmm. ang pagtatatag ba ng Panginoong Jesucristo sa iglesia ni Kristo na itinatag niya ay kapareho ba ng pagtatatag ng kapatid na Felix Manalo? Yes or no? No. Bakit? Sapagkat ang iglesia na tinatag ni Kristo ay hindi po 1914 tinatag at hindi po si Manalong nagtatag kundi si Kristo. Kaya hindi po yan pareha. Yes. Sagot Next mo, question. no. Hmm. Ang pagtatatag ba ng kapatid na Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo ay pagpaparehistro o pagtatatag ng aral? Ayon dito sa pasugo ninyo, pagtatatag mismo ng inyong aral. Sabi dito kasi may pasugo ako dito, the teaching. Sabi doon dito sa 100 years na pasugo. Teaching daw ninyo yan dito. Page Next 63. question, Sabi next dito sa question. pasugo. Next Okay, sige question, po. Kuya Taga-Kalos. Next question. Next question na, Kuya RD Algo. Ang sabi mo, Hmm. pagtatatag ng aral. Ang sabi mo na ng kapatid na Felix Manalo. Ang aral ba ng Iglesia ni Cristo ay ibaba sa aral ng Panginoong Jesucristo? Yes or no? Yes, iba. Bakit? Sapagkat ang turo ninyo dito, sabi ng 100 years nito, the teaching, yun daw ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas 1914. Ang na nagtatag si Manalo, ang aral ni Cristo, hindi naman si Manalo nagtatag at saka hindi sa 1914 yun natatag. Kaya mali talaga yung aral nyo. Next question, next question, next question. Next question. Ang pagtatatag ba ng Panginoong Jesucristo ng kanyang iglesia ay sa pangangaral o sa pagpaparehistro? Sabi dito, pangangaral. Hindi lang pagrehistro, both. Pagrehistro kasi mabasa doon sa inyong pasugo na rehistro at sa inyong registration at mabasa din dito sa inyong pasugo, July 1964, pangangaral na. Sabi dito, in like manner, who was sent by God to have the Church Christ established in the Philippines? A man, sino? A Filipino, sabi dito. The messenger sent by God to preach the gospel for the establishment of Question, Church of next Christ in question. the Philippines is a Filipino. Next Filipino question. po. Question. Next Next question, question. Kuya RD Algo. Next question. Doon sa Sige po. Juan 19, 16 na sinasabi na ginamit ko kanina, ang sabi doon, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kanilang diringgin ang aking tinig. Yun bang yung bang magiging pastor doon? Tinig ba ni Kristo ang ipangangaral o hindi tinig ng Panginoong Jesucristo? Okay, Kristo. Siya nga mismo nagsabi. Yung pagbasa mo lang sa teksto, si Kristo, tinig na ni Kristo yun hindi na kay Manalo Kasi sabi, bakit? Sabi dito, kung i-atras natin sa 11, ako ang mabuting pastor. Ako ang mabuting pastor sa 14. Sa kuan at binigay Next sa question. akin ang mabuhay dahil Next sa mga question. tupa. Hindi po 20 sinabing seconds. Manalo yan. Basahin niyo Next ang question. konteksto Next sa 11, ako ang question. mabuting pastor. Next question na, Hindi Kuya po RD ako si Algo. Manalo. Mali po kayo Okay, dyan. next question. Next question po. Next question po. Doon sa 1 Gs 16, ang sabi, magkakaroon sila ng isang Next pastor. question. Naririnig po ako? Opo, tuloy po kayo, Kuya Taga-Kalos, dinig po kayo. Hello? Next question. Ang sabi, magkakaroon sila ng isang pastor. Tutol ka ba na magkakaroon ng isang pastor yung ibang mga tupa? Hindi ako tutol. Kaya nga magkakaroon sila ng ibang pastor kasi ibang tupa sila. Pero sino ang pastor nila ayon sa konteksto? Si Kristo. Hindi po Manalo nakasabi dito Ako ang mabuting pastor. Ako ang mabuting pastor. Sabi dito, at ibinigay ko sa aking buhay dahil sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa. Hindi ibang pastor. Ako nga Mayroon akong ibang tupa. Next Manalo question, yan. next question. Kasi si Kristo Next nag-claim yan Okay po, next question. Sabi ni Kristo,
ako ang mabuting Mm. pastor. Ang sabi doon sa 1 Gs Opo. 16, at Mm. magkakaroon sila ng isang pastor. Yung sinabi bang Mm. magkakaroon sila ng isang pastor, si Kristo ba yung magiging pastor o hindi? Siyempre siya nga nagsabi dito, tingnan mo hindi nyo kasi maintindihan eh. At mayroong ibang tupa, edi siya. At magkakaroon ng isang pastor. Sino 'yan? Yung ibang tupa. Sino 'yan? Oh, sabi dito, ako ang mabuting pastor, si Jesus. Hindi 'yan si Manalo. Okay. Sa Mm. Biblia ba? Next question. Next question. Mm. Tutol ka ba na sa Biblia kasi binanggit mo, ginamit mo yung pasugo. Tutol ka Mm. ba na sa pamamagitan ng propesiya ay Mm. magsusugo ang Diyos? Tutol ka ba o hindi? Hindi ako tutol yan. Pero patunayan mo muna na ang sinugo doon, iglesia, ang nasa nandun sa talata, relihiyon yun na lumitaw sa Pilipinas 1940 na ipinangaral ni Manalo. Hindi mo masagot nang tinanong kita kanina eh. Next. Kung hindi ka tutol, ibig Mm. sabihin, sang-ayon ka na yung iglesia ni Kristo na itinayo niya noong una ay yun din ang iglesia ni Kristo na lilitaw sa panahong ito. Yes or Tutol no? ako. Tutol ako. Bakit? Hindi naman sinabi no sa talata ng binabasa mo, Iglesia ni Cristo 1914 lilitaw eh. Tsaka ang iglesia doon sa Biblia ang nagtatag si Kristo. Noong unang siglo, ang iglesia nyo, base sa pasugo nyo, ang founder si Manalo. Yun ang malaking pagkakaiba. 1914 pa natatag sa Pilipinas. Next question. Next question. Next question. Doon sa Isayas 41:9, ang Mm. sabi doon, pinili kita sa mga sulok na iyon, tawag nito, yung Opo. sinabi doon na mga wakas ng lupa, yung binanggit ang Mm. panahon ng pagkapili, tutol ka ba Mm. na iyon ay sa panahon natin o hindi? Tutol ako. Bakit? Hindi naman tinuro ng Biblia na ang mga wakas ng lupa tumutukoy sa panahon. Saan mabasa na hindi yan panahon? Mateo 12:42. Ano ang mga wakas ng lupa sa Biblia? Panahon ba? Sabi dito, sa Isaias 12:45, sabi dito, magbabangon ako ng Next paghubog question. ng Next rayna question. ng timugan. Next question. Okay. Next question na Kuya Taga Next Carlos. question. 20 seconds na. Next question. Doon sa kanina na binanggit mo, sige, balikan ko na lang yung tanong ko kanina. Tanong ko na lang ulit. Sige po. Magkapareho ba ang pagtatatag ng Panginoong Hesukristo sa kanyang teka. Sige po. Ang pagtatatag ba ng kapatid na Felix Manalo at ang pagtatatag ng Panginoong Hesukristo ng iglesia, magkapareho o hindi? Hindi nga magkapareho kasi nga yung iglesia na sa Biblia na tunay ang nagtatag si Kristo noong unang siglo. Samantalang yung inyo, ayon sa pasugo nyo at sa rehistro nyo, ang founder ang nagtatag si Manalo noong 1914 sa Pilipinas. Paano maging pareho yan? Di magkaiba talaga yan. Hindi po pareho Okay, yan. sige, wave ko na bro yung oras ko. Okay na yan. Okay na yan. Ayan, winimit na po ni Kuya Taga Carlos ang kanyang oras. Ayan, Kuya Taga Carlos, bigyan kita ng panibagong oras sa paglalatag mo ng... Tapusin ko muna. Ng iyong rebuttal. Okay, bigyan kita ng... Ganun pa rin ba? 10 minuto pa rin ba? Rebuttal round? Opo, 10 pa rin. 10 Okay, pa rin. 10 minuto sa rebuttal round. Ayan, go. Ipinagpaon ako kanina bago ako nagpatuloy. Ipinagpaon ako na hindi maiiwasan yung pagkukumpara kung papaano lumitaw ang Iglesia ni Cristo at kung papaano at kung bakit lilitaw. Ipinagpaon ako na yung kanina. Kaya nga ginamit ko yung
yung yung gawa 20, 29 at 28. Bilang pasimula, bahagya iyon na ipinahihiwatig ko na meron talagang kailangang paglitaw ng tunay na iglesia. Bakit? Meron kasing nagpumilit o nagsikap na mawala ang tunay na iglesia. Kaya ang binabanggit doon sa 29 ay hindi patatawarin ang kawan. Magtuturo ng masama, ibig sabihin, yung demonyo, yung aral na ng demonyo ang umiral, yung masama na magsasalita ng masama sa mga kasamahan din nila, nagbigay ng palatandaan. Ayan ay bilang pagmamalasakit ko rin, pinagpaon na ka rin kanina, para maihatid sa inyo dahil ang pagtatatag ng Panginoong Jesucristo at ng kapatid na Felix Manalo ay totoong magkaiba. Ang pagtatatag kasi ng Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng pagtuturo niya ng aral sa ikaliligtas. Si Kristo kasi ang nagtatag ng aral. Pero ang kapatid na Felix Manalo, ang sabi kasi sa 1 Gs 16, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at diringgin nila ang aking tinig. Yung tinig ng Panginoong Jesucristo, yun din ang diringgin nila. Kaya hindi magiging iba sa mga tupa na nakarinig ng unang pangangaral ng Panginoong Jesucristo, yung magiging pangangaral ng pastor na sabi ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon sila ng isang pastor. Kasi ibang mga tupa sila. Ngunit kapareho ng aral ng Panginoong Jesucristo, hindi aral ng demonyo. Ibig sabihin, aral din ng Panginoong Jesucristo dito sa pagsisimula ko. Gusto ko lang ma-establish kung ano ba ang pinanggalingan ng inyong aral. Ang pinanggalingan kasi ng inyong aral para maipagmalasakit ko kayo ay hindi na aral ng Panginoong Jesucristo. Aral na ng demonyo o aral Iglesia Katolika. At binanggit ko rin kung sino ang mangangaral ng Iglesia Katolika. Pari. Ano ang pari? Mga nagpapakilalang ama ng kaluluwa. Diyan nang galing ang ating mga aral. Ang ating kinagis ng aral. Ano yan? Mga kasinungalingan. Ano ang mga katibayan ng mga kasinungalingan ng aral ng Iglesia Katolika? Bawal ang pagkain ng dugo. Kumakain sila ng dugo. Pwede raw yun. Kasi ang tawag na dinuguan. Ang sabi, bawal yung lumuhod sa mga Diyos-Diyosan. Sa kanila pwede. Yun bang nagturo sa iyo ng mga bagay na yun? Hindi pa aral ng demonyo? Yun ang hindi nagpatawad sa kawan. Kaya ngayon, humula ulit ang Panginoong Diyos. Ano ang sabi niya sa Apokalipsis 7:1 at 3? Ang sabi niya doon, nakita ko, at pagkatapos nito nakita ko ang apat na anghel na mula na nakatayo sa mga sulok, sa apat na sulok ng daigdig. At nakita ko namang ibang umaakyat. Ibig sabihin, mayroong ginagawa yung anghel. Sa sikatan ng araw, sa sikatan ng araw, kumbaga, parang itinuro yung dako, sikatan ng araw. At ang sabi naman doon sa 3, at sabi naman doon sa Apokalipsis 7:3, hanggang sa aming matatakan ang alipin ng ating Diyos. Ginamit ko kanina yung gawa 2:39. Ano ang nakalagay doon? Kahit ilan ang tawagin ng ating Diyos. Ang sabi naman sa sa Apokalipsis 7:3, hanggang sa aming matatakan ang alipin ng ating Diyos. Magkatugma.
magkatugma. At sinabi rin doon at maikukumpara mo doon sa Isaiah 7:4 na ang sabi na ang mga natatakan ay 144,000. Ngunit doon, pag ikinumpara mo doon sa Gawa 2:39, kahit ilan na. Yung kahit ilan ba na yon? Magpapatuloy kung aral na ng demonyo ang pinakikinggan. Kung ang kinagisnan mo, aral na ng demonyo, at ang kinagisnan mo nagturo, aral na ng demonyo, o mga ama na ng kaluluwa na ipinagbabawal ng Panginoong Kristo, paano natin mapapatunayan na tunay na iglesia ang itinayo ng Panginoong Kristo? Ay ng kapatid na Felix Manalo sa pamamagitan ng pagpaparihisto ng tunay na iglesia ni Kristo. Paano natin mapapatunayan yan? Siyempre, ang ituturo katulad ng itinuro ng Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo hindi kailanman nasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Ano ang itinuro ng Panginoong Kristo? Bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Ano itinuro ng mga bulaan? Nasabi mga lobong maninila na hindi magpapatawad sa kawan. Si Kristo, Diyos din. Ang Panginoong Kristo, mandaraya ba ang kanyang bibig? Hindi. Kaya nung sinabi niya na sa 1:8:40 na tao siyang nagsasaysay ng katotohanan, walang pandaraya doon. Dahil kung nandaya ang bibig ng Panginoong Kristo, ibig sabihin, kung naglihim siya, nandaraya ang bibig. Hindi niya sinabi kasing, ay Diyos din ako. Bakit niyo ako pinagsisikapan na patayin? Tao ko nagsasaysay na Diyos din ng katotohanan. Dapat taong Diyos ako na nagsasaysay ng katotohanan. Para masabi nating hindi nandaya ang bibig ng Panginoong Kristo. Yan ang katibayan. Ano pa? Ang katibayan na tunay na iglesia ang itinatag o ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo na pinakinggan galing sa pangangaral ng Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa 1:17:3. Sa 1:17:3. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay at ako na iyong sinugo. Magkatugma sa 1:8:40. Ang sabi niya, sinugo siya ng Diyos at ang kanyang kinakringgan ng kanyang ng mga katotohanan ay ang Diyos kasi sinugo siya. At ilan ang dapat na makilalang Diyos? Isa. Ano daw 'yon? Ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ipinagmamalasakit namin sa inyo. Na maalis kayo doon sa aral ng demonyo. Mapunta kayo sa tunay na iglesia na ang sabi ng Panginoong Kristo, meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at magkakaroon sila ng isang pastor. Doon sa doon sa Apokalipsis 7:2, ang kapatid na Felix Manalo yun. Dahil siya yung isang anghel. Kung hindi kasi ang kapatid na Felix Manalo yun, hindi babanggitin ang isang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Sa panahon na ang sabi naman doon, mayroong pinagkaloobang kayang ipahamak ang lupa at ang dagat. Paano nating masasabing tama yung panahon? Pinatunayan niya ng United Nations noong kaya nilang wasakin ang Hiroshima sa pamamagitan ng atomic bomb, ang lupa at ang dagat. Time. Kuya taga Carlos, time na po kayo. Ayun, natatapos na yung rebuttal ng ating Kuya taga Carlos. Kuya RD Alco, ready na po kayo sa pagtatanong? Ready na po. Ready na po. Maraming salamat po, Kuya Taga Carlos, sa aking mabait na katunggali. Unang tanong ko po
Kuya 10 Tagakalos. minuto, kuya, Sabi mo kasi, nilista ko, RD. opo. Sabi mo kasi, Kuya Tagakalos, tunay ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Y. Manalo. Ginamit mo ngayon ang Juan 10:16 ulit. Ang tanong ko ngayon, kay Manalo ba to tatag yung Juan 10:16 na sabi ni Cristo meron siyang ibang tupa? Yes or no? Hindi po. Pero doon sa hinuhulaan na magkakaroon sila ng isang pastor, tungkulin ng isang pastor na itatag din yung iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo, pero hindi ang aral ko. Hindi yung aral ko, hindi sa pagpaparehistro. Kaya ang sinasabi mo, pagpaparehistro Next yun. question. Ang ginagamit ding aral, Next question, kuya Panginoong Tagal. Kristo. Eh, sabi mo Next question. kasi, ang tema kasi natin, ang Iglesia ni Cristo na lumitaw 1914 sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo, ang tunay na iglesia. Tapos sinabi mo sa inyong pahayag, tunay ang Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Y. Manalo. Ginamit mo ngayon ang Juan 10:16. Nabasa mo po ba sa Juan 10:16? Iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo, ang tunay. Nabasa niyo po ba dyan na Ah, sinabi ni Cristo na ang tunay ay Iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo? Yes or no? wala pong mababasa doon, Iglesia ni Cristo na tatag di Manalo. Ang mababasa nyo po roon ay kung papaano matutupad yung pagtatatag ng Panginoong Kristo ng Iglesia sa pamamagitan din ng isang pastor. Maraming salamat po. Ngayon, sabi mo, ang pastor dyan sa ibang tupa, si Felix Y. Manalo. Nabasa niyo po ba sa Juan 10:16 na sinabi si Felix Y. Manalo? Wala po mababasa sa 1 Gis is na Felix Manalo. Pero ang sabi nga po doon sa 1 Gis is magkakaroon ng isang pastor. Kaya katungkulan din na itatag ng isang pastor ang Iglesia ni Cristo. Pero sa Opo, pamamagitan ng pagpaparehistro. salamat po. Sabi kasi Next question. ang tema kasi natin, papatunayan mo ayon sa Biblia. Ngayon, sabi mo, hindi mabasa sa Juan 10:16 na Felix Y. Manalo ang ibang pastor. Anong talata ng Biblia mababasa ng ibang pastor ay sinabi na Felix Y. Manalo? Anong talata po ng Biblia? Wala pong mababasa na Felix Manalo sa Biblia. Pero mababasa niyo po kung papaano gagampanan. Kagaya nga po ng sabi ng Panginoong Kristo, magkakaroon ng isang pastor kasi dininig po yung kanyang tinig. Maraming salamat po. Next question po, Next question. Apokalipsis 1:3 ginamit mo. Iglesia ni Cristo, kayo po ba ito na Iglesia ni Cristo? 1914. Wala pong Iglesia ni Kristo, hindi po wala pong Iglesia ni Kristo doon sa Tres. Meron po mga natatakan, mga tinatatakan, Ito, mga alipin. ginam Mm. okay po. Ginamit mo ang Apokalipsis 7:1-3. Sa mga katuwid, hindi yan Iglesia ni Cristo kayo, 1914. Yung nahinula dyan. Ah, Iglesia ni Kristo po 'yan, pero ang nakasulat po diyan mga alipin ng Diyos. Kayo kasi yung mga alipin ng Diyos ay yung kay Kristo 'yon, Iglesia ni Kristo. Okay po. Sabi mo, Iglesia ni Cristo yan, kayo, na alipin ng Diyos. Nabasa niyo po ba sa hula na yung mga alipin na yan, tatag ni Manalo? Nasa talata. Hindi po wala po diyon sa talata. Hindi po tatag po rin niya ng Panginoong Kristo kasi kaya nga po ang tawag Iglesia po ni Kristo, hindi po Iglesia ni Manalo dahil ang ipinangangaral niyan ay ang aral ng Panginoong Kristo. Isang pastor lang ang kapatid ng Felix Manalo. Next question. Next Sabi, question. sabi mo kasi, tunay ang Iglesia ni Cristo na tinatag ni Manalo. Sabi mo rin, Iglesia ni Cristo ang Apokalipsis 1:3. Nabasa niyo po ba ng Iglesia ni Cristo sa 1:3 ayon mo, tatag ni Manalo? Yes or no? No po, no po. Pero ang makikita nyo po roon, meron pong tinatawag na umaakyat na isang anghel na nakita si Apostol Juan. Magkasabay po yung nakita ni Apostol Juan pati yung apat na anghel bilang palatandaan. Kaya nga po, pareho yung digmaan July 27, 1914 at ang Next question. paglitaw ng Next Iglesia question. ni Cristo. Next Okay, question. next question. Isaiah 14:9, sabi mo, Iglesia ni Cristo ito. Kayo ito, 1914. Sabi ba ng talata, tatag ni Manalo?
Hindi po, hindi po. Wala pong Manalo po dyan o tatag ni Manalo. Ang meron po dyan, yung gagampanan ng kapatid na Felix Manalo, magtatatak sa mga hinirang ng Diyos. Okay, salamat po. Next question. Ginamit mong Juan 8:40. Sabi ni Kristo, ako isang tao nagsasaysay ng katotohanan. Sabi po ba ni Kristo dito, ang tunay na iglesia ni Kristo ay itatag ni Felix Y. Manalo? May nabasa ka po ba dyan sa talata? Yes or no? Wala pong nakalagay dyan na tatag na ni Felix Manalo, pero ang malinaw po dyan, ang Panginoong Kristo nagpakilalang tao kesa doon po sa nagpapakilala na Diyos si Kristo. Ayan po ay aral na ng, hindi na ng Panginoong Kristo. Sa makatuwid, inaamin mo ng Juan 8:40, hindi nagtuturo na tunay ang iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo. Tama? Ah, Nagpapatunay po 'yon. Nagpapatunay po 'yon na yung ipinangangaral ng kapatid na Felix Manalo ay tunay dahil kapareho po ng aral ng Panginoong Kristo. Sabi nyo, kapareho ng aral ni Kristo yung Juan 8:40. Nasa aral po ba ni Kristo sa Juan 8:40 ng iglesia ni Kristo tatag ni Manalo? Hindi nyo po bang babasa? Hindi po. Wala po kayong mababasay na tatag ni Felix Manalo. Pero ang mauunawa niyo po ron, iba ang aral ng hindi tunay na iglesia sa tunay na iglesia. Kasi ang tunay na iglesia, aral ni Kristo. Next question. Ang tema po kasi natin, papatunayan mo yung iglesia mo, hindi yung tao si Kristo, hindi ng Diyos si Kristo. Ginamit mo ngayon ng Juan 13. Nabasa niyo po ba sa Juan 13, tunay ang iglesia na tatag ni Manalo? Yes or no? Wala po kayong mababasa na tunay ang iglesyang tatag ni Manalo. Ang mababasa niyo po sa 1:17:3, yung tunay na aral na ipinangaral ng Panginoong Kristo na siyang ipinangaral din ng kapatid na Felix Manalo. Kaya napapatunayan na tunay ang iglesyang ni Kristo na ipinarehistro ng kapatid na Felix Manalo. Salamat po. Ang tema kasi natin, sabi mo, papatunayan mo ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, sabi mo, tapos binanggit mo na yung iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo, yun ang tunay. Saang talata sa Biblia, kasi sa lahat ng talata ng Biblia, wala kang nabasa na ginamit mo. Saang talata ng Biblia, mabasa yung patutuo mo ayon sa Biblia na tunay ang iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo na lumitaw sa Pilipinas 1914. Saan po? Mabasa sa Wala Biblia. pong mababasa na tunay ang iglesia na tatag na ni Felix Manalo kasi wala naman pong itinatag na iglesia ang kapatid na Felix Manalo. Mapapatunayan niyo po na tunay ang iglesia ni Kristo dahil sa aral na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo na katulad ng kay Kristo. Sabi mo, hindi tunay yung tatag ng Felix Y. Manalo. Sa makatuwid, itong sinasabi ng pasugo ninyo na iglesia na tatag ni Manalo na membro ka, ito yung huwad. Huwad ito. Kasi sabi mo, hindi tunay eh. Hindi po. Ang sabi ko po, wala pong iglesyang itinatag ang kapatid na Felix Manalo. Ang nagtatag ng iglesia ay ang Panginoong Kristo. Ang pagtatatag po ng kapatid na Felix Manalo ay ang pagrerehistro ng itinatag ni Kristong iglesia ni Kristo. Sa makatuwid, tutol ka dito sa mabasa sa pasugo niyo na July 1964 na the messenger sent by God to preach the gospel for the establishment of the Church of Christ, pagtatatag ng Iglesia ni Cristo in the Philippines, is a Filipino. Si Manalo, ayon dito, tutol ka dito. Hindi po ako tutol dyan dahil po inuunawa po namin niyan na hindi si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag kung hindi nagrehistro. Ang pagtatatag po na tinutukoy dyan ay pagpaparehistro. Hindi po pagtatatag ng aral na Yun po kagaya bang, ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, Next question. pangangaral niya. Next question. sa makatuwid, yung salitang establish, hindi yun pagtatatag. Pagtatatag po yun, ngunit sa pagpaparehistro. Ang pagtatatag po ng tunay na iglesia, kagaya po ng sinabi sa 1:16 is, diringgin ang aking tinig. Yung tinig po ng Panginoong Kristo ang diringgin. Kaya yun po ang ipinangaral dahil siya yung isang pastor. Next Sabi question. ng pasugo ninyo, sabi ng pasugo ninyo, maliban sa rehistro, sabi to teaching. The teaching of the Iglesia ni Cristo Church of Christ emerged in the Philippines 1914 is the true church
Sabi do teaching, yung 1914 na Iglesia ni Cristo. Na Okay, 1914. time na Tutol ka Kuya pa ba Ardi doon? Algo. Okay, time Time na. na. Ayun na, tatatapos na yung cross-examination ni Kuya Ardi Algo. Ayun, Kuya Maraming Ardi salamat. Algo, bigyan kita ng oras sa yung rebuttal. 10 minuto ulit. Ayun. Sige po. Ay, ito po ah. Wala ata yung oras. 10 minuto. Okay na po ba? Side lang. Hello, 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 hello. Hello, hello. Ayun, Ganda, may oras gandang na talata. Kuya. Okay po. Nalibang ko sa talata. Sa tanong, nalibang ko Sige sa po, sige tanong. po. Patuloy, patuloy. Pasuyo po, mute po muna kayo. Mute po muna kayo. Okay po. Ano Ang nakikita? tema kasi na papatunayan na aking kaibigan, yung iglesia niya na 1914 lumitaw. Hello? Na lumitaw sa 1914 sa Pilipinas. Tunay daw yun na ipinangaral ni Manalo. Pero hindi ko maintindihan, bumaabot siya sa pare, umabot siya sa Inquisition, umabot siya kay Abinigo, umabot siya sa si Kristo ay nagsabing ako'y tao. Hindi naman yun ang tema. Ngayon, maka-discourage, no? Kasi ito pa, ang tema na kanyang papatunayan, tunay ang Iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral ni Manalo. Ngayon, ang binasa niyang mga talata, halimbawa Juan 10:16, eh hindi naman ito ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas 1914. Bakit? Ang Juan 10:16 at yung ibang talata na binasa niya about sa Iglesia sa Biblia, ang nagtatag si Kristo, hindi si Manalo. Ito, sabi ng kanilang pasugo, July 1964 na pasugo. Pasugo, July 1964, ebidensya yan sa page 207. Inuulit ko, 207 dito, 207. Sabi dito, by Cipriano P. Sandoval, the messenger used by God in the establishment of the Church of Christ in the Philippines. Sino? Manalo. Kanawa. Tingnan nyo. In like manner, who was sent by God so as to have the Church of Christ established in the Philippines? A man who is called in the prophecy like a bird of prey. Sino to? Sa Pilipinas daw. The messenger sent by God to preach the gospel. Hindi lang rehistro, gospel mismo. Teaching for the establishment of the Church of Christ in the Philippines is a Filipino. Sino? Si Manalo, sabi dito. Paano, kung hindi pala teaching yung pinatunayan mo ngayon, ba't pa tayo nagdebate? Nagdebate nga tayo dahil sa teaching. Di ba? Tsaka wag mong sabihin hindi yan teaching ninyo kasi sabi nga dito, to preach the gospel for the establishment of the Church of Christ in the Philippines is a Filipino. Paano naging hindi nyo teaching yan? Sinabi ng pasugo nyo, tutol ka pala sa pasugo nyo. Di ba? Yang sabi ng ibang pasugo nyo, teaching yan. Maliban sa rehistro, ang founder nila si Manalo, sa kanilang teaching, sabi ng pasugo nilang July 1964, si Manalo ang nag-establish o nagtatag sa kanilang iglesia. At tunay ba yon? Sabi ng pasugo nila, kasi sa binasa ko kanina, huwad yung hindi kay Kristong tinatag. Ngayon, kumusta naman sa nagtatag? No? Kumusta naman sa kay Felix Y. Manalo na nagtatag sa iglesia ni Cristo 1914 na lumitaw sa Pilipinas na ipinangaral niya? 100% po ba naniwala siya na yung INC na tatag niya na kanyang ipinangaral sa mga tao tunay? Ito, basahin natin sa kanilang pasugo, July 1964, page 181. Dito sa 181, sabi dito, ito, sa page 181, kung mabasa nyo dito, ito ang sabi niya. Iglesia ni Cristo became officially registered as of July 1914. Ngayon, kung ibaba natin ang pagbasa dyan, dito sa page 181 ng July nila, 1964, sabi dito, the summer month of 1915,
found the church leader once more actively engaged in the propagation of the faith. Pansinin nyo ha, 1940, nirehistro niya ang INC. 1915, nangaral siya, actively engaged in propagation of faith. In Bating, lugar ito, din in Polo and in Rosario, among places in Pasig. Polo and in Rosario, places in Pasig. The evangelists organized religious meetings. Sabi dito, once again, pansinin nyo dito sa pasugo nila. Once again daw, sa ulit na beses, pangalawang beses, o sa inuulit, he moved his family so that he might attend fully to the Christian Missionary Alliance. Ibig sabihin, 1915, nag-attend siya ulit ng Missionary Alliance, known as the Disciples of Christ in America under unique practice of baptism by immersion. Sabi dito, this he believed was more faithful to the Bible's teaching than was his mission. Anong sabi? 1914, pinarestore niya ang kanyang Iglesia ni Cristo na sabi niya tunay. Pero 1915, once again daw, he moved his family, nag-attend sila ng Christian and Missionary Alliance known as the Disciples of Christ. This he believed was more faithful to the Bible's teaching than was his mission. Paano naging tunay ang Iglesia na kanyang pinatunayan? Si Manalo mismo, mas naniniwala pa na tunay ang mas faithful pa sa Biblia ang relihiyon na Christian Missionary Alliance known as the Disciples of Christ. O, yun pa lang, sinalungat niya yung history ng kanilang pasugo. Alam niyo mga kaibigan, ano pa? Sa turo ni Felix May Manalo, sa turo ng Iglesia ni Cristo, yung mga relihiyon tulad ng Protestante, Katoliko, sa demonyo yun, kaya nga sa kanina, puro big kasi sa mga about sa Katoliko, sa demonyo, sa huwad. Pero si Manalo mismo, na nagturo na ang ibang relihiyon tulad ng Protestante sa demonyo, na hindi sakop sa iglesia nila ay sa demonyo or huwad, sinalungat niya mismo. Bakit? Tingnan mo, 1914, pinarehistro na yung iglesia, yung mission niya. Tapos 1915, nag-attend siya sa Church of yung Christian Missionary Alliance na more faithful pa sa Bible kaysa sa kanila. Dito sa 1919 naman, anong sabi dito? Felix Manalo went to America and enrolled in the non-sectarian institution, the Pacific School of Religion in California 1919. For 1 year, he sought to learn of the Bible science. Upon his return to the church leader, resumed conducting Bible classes for ministry. Some students were ordained Felix. Some students, members were ordained. Di sinungaling to kasi bakit? Nagturo siya ng ibang reliyon tulad ng Protestante, sa huwad, sa demonyo, pero noong 1919, pumunta siya ng Amerika, nag-enroll sa Pacific School of Religion in California. Sino bang mga nagtuturo dyan? Na tinuruan siya, nag-enroll siya. Mga Protestante yun eh. Sa mga tuwid, ang nagturo sa kanya, yung sinasabi niyang sa demonyo. Tunay, matawag bang tunay ang tunay na sila? Sinungaling na nga ang ginagawa niya eh. Ito pa. Ito yung video malala. No? Dito sa kanilang pasugo, page 182 pa rin, dito lang banda. In the later half of 1938, Felix Manalo sailed for America with Secretary of Church at times Cirilo Gonzales. The secretary was to act as interpreter of the executive minister, who was supposed to deliver the series of lecture in Indiana. Thus, this religious leader hoped to raise funds for the main chapel of the Iglesia ni Cristo. Isipin nyo, pumunta siya ng Amerika sa 1938 para manghingi ng abuloy o mag-raise ng funds. Saan siya nanghingi? Sa mga di niya ka-member. Sa mga sinasabi niyang sa demonyo daw. Tama ba yung ginawa niya na nanghihingi siya ng mga nag-raise siya ng funds para matayo ang iglesia niya? Mali yun. Bakit? Sa 2 Corinto 9:7, hindi dapat manghingi. Hindi dapat natin hingian yung tao. Dapat kusang loob tayong magbibigay. Pero anong ginawa niya? Nanghingi siya. Tingnan mo. Nanghingi. Ano pang patunay na hindi tunay ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo, July 27, 1914? Dito sa kanilang, dito sa Biblia, alam niyo mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo
noong unang siglo, eh, tinawag po yun sa pangalan ng Diyos ng mga propeta. Saan mabasa? Dito sa Gawa, Acts chapter 15, verse 14 to 18. Ang binasa ko po ay Young's Literal Translation. Una pa to sa 1940 nila. Sabi dito, and James answered, saying, Men, brethren, hearken to me. Simeon did declare how at first God did look after to take out of the nations a people for his name, and to this agree the word of the prophets, as Ayan, it has been time for written. RD Algo. Nawawala. Sige Time po. na po tayo. Nawawala si Kuya Nawala po. Taga Kalos. Sige po. Hindi si Kuya Taga Kalos po yung nawawala. Hintayin na lang po natin. Sige po. Kanaglag. Ayun, Kuya Taga Kalos. Ready na po kayo sa pagtatanong kay Kuya RD Algo. Ay, nalaglag ako, pambihira. Sige, okay. Ayun, eh. Ayun, bigyan kita ng 10 minuto para sa pagtatanong, Kuya Taga Kalos. Okay, thank you. Sa lahat na, di ba, ang patutunayan ko, ang itinatag, ang lumitaw na Iglesia ni Cristo na itinatag ng kapatid na Felix Manalo noong 1914, ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Yes or no? Yes po, yun po ang tema. Yes. So, ang sa panig mo, i-debunk mo yung pagpapatotoo ko ayon sa Biblia. Yes or no? Wala po yun sa... Ang tema po, negative side po ako eh. Ikaw yung affirmative. Ikaw yung mapapatunay. Kaya nga, papatunayan ko. Ikaw yun, hindi ako. Ayon sa Biblia. Okay. Next question. Sa pagpapatunay mo ba, sabi mo, hindi naman galing sa Biblia. Kung hindi, Opo. ito ba'y kritiko lang o hindi? Hindi po yung critic kasi pasugod yung nagsabi. Patunayan na yung topic mo na iglesia, yung iglesia mo ang iglesyang tunay ayon sa Biblia. Hindi po yung tunay kasi nga sa pasugo ninyo, ang iglesia sa Biblia ang nagtatag si Kristo noong unang siglo. Samantalang sa pasugo nyo, tatag kayo ni Manalo 1914 sa Pilipinas. Kaya hindi po galing sa Biblia yung iglesia mo, galing po sa pasugo nyo yan. Galing po sa founder nyo si Next Manalo. question. Sabi mo, Next question. yung aming, next question, sabi mo, ang aral namin ay galing sa pasugo. Galing sa pasugo. Sa pasugo ba namin walang mga talata ng Biblia? Meron o hindi? Meron, pero yung binanggit ng aral ninyo dito sa pasugo nyo, yung sa binasa ko kanina na tatag kayo ni Manalo, wala pong talata sa Biblia yon. Wala po, kanina po tinanong kita saan ang talata sa Biblia na ang tunay na iglesia tatag ni Manalo, wala kang talatang mabigay. Ngayon, ibigay mo kung meron. Okay. Kung sulat ang pangalan ng kapatid na Felix Manalo, samantalang hindi pa siya isinisinang, sa palagay mo ba, walang mga Felix Manalo na isang Felix Manalo lang ang lilitaw kung sakaling nakalagay yan sa Biblia? Naputol po yung tanong po, naputol. Paulit Ayun, po. pakiulit Kasi ng walang tanong, signal. Kuya Kalos. Okay. Kung sakaling ang Felix Manalo nakalagay bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw, sa palagay mo ba, isang Felix Manalo lang ang lilitaw sa panahon natin ngayon? Hindi Isa po. lang o marami? Kung Siyempre nakalagay. kung may mag-aangking Felix Manalo siya, di marami sila, pero wala man sa Biblia yan. Ngayon. Okay. Sabi mo, kung
kung nakalagay pala sa Biblia ang Felix Manalo, marami ang lilitaw na Felix Manalo kung nakalagay yan. Sa makatwid, yung hindi paglalagay ng pangalang Felix Manalo sa Biblia, isang karunungan ba yun ng Diyos para maingatan ang pangalan ng kanyang isusugo? Yes or no? Isang karunungan ba yun? Wala nga nakasulat eh. Paano naging isang karunungan yun? Patunayan mo muna. Ulitin ko ang tanong. Hmm. Kung sakaling, sabi mo kasi maraming lilitaw na Felix Manalo kung nakalagay sa Biblia Eh, ang pangalang na Felix Manalo. 'Di ba? Ngayon, yung hindi ba paglalagay ng pangalang Felix Manalo sa Biblia, isang karunungan ba yun ng Diyos para maingatan yung isusugo niya pagdating ng araw? Yes or no? No, ang sabi ko kasi, kung nakalagay man sa Biblia ang Felix Y. Manalo at panahon natin ngayon, hula yan. Kung may mag-angkin na magparehistro siya sa pangalan Felix Manalo, hindi marami. Pero hindi ko sinabi na hinula yan si Felix Y. Manalo sa Biblia. Hindi ang karunungan na ginagawa nyo na ginawa nyong Felix Y. Manalo, wala naman sa Biblia. So, Next question. sampalataya ka na ang hinulaan, hindi yung pangalan. Yes or no? Doon sa talata, walang nakalagay doon na Felix Y. Manalo. Depende sa talata na gusto mo. Pero ang nakasulat doon sa Biblia, sa buong Biblia, kung pagbatayan natin ang buong Biblia, hindi yun si Felix Manalo, mabasa ko. Kayang-kaya kong basahin. Sabi mo, sang-ayon ka naman. Ulitin ko yung tanong ha. Sang-ayon ka. Sang-ayon ka, di ba, na kapag ka nakasulat ang pangalan, marami ang gagamit ng pangalan kung nakasulat. Ngayon, sang-ayon ka rin. Objection, Mr. Moderator. Anong objection natin, Kuya RD Algo? Hindi ko sinabing sang-ayon. Ang sabi ko kanina, maaaring kung may nakasulat na pangalan sa Biblia, halimbawa James, Mateo, o Lucas, Paul, sa panahon natin ngayon, marami din gumagamit sa pangalan na yan. Okay, Pero Kuya hindi ko sinabi na kapag hinula. Okay, next next question. question. Replace ko na lang. Rephrase mo. Ang sabi mo, tinanong kita, ulitin ko na lang yung tanong. Sang-ayon Ayos. ka ba? Sang-ayon ka ba na na hindi ang pangalan ng hinulaan? Yes or no? Hinulaan. Hindi ako sang-ayon dyan. Bakit? Kasi mababasa kasi sa buong Biblia na yung hinula, may pangalan yun. Hindi ka lang direkta pagkasabi, pero mababasa sa Biblia. Yung hinula doon. Na anghel. Okay, palitan natin yung tanong. Next question. Halimbawa, Patutunayan ko ba na ang iglesyang itinatag na lumitaw noong 1940 na itinatag na Felix, ng kapatid na Felix Manalo ang tunay na iglesia? Sang-ayon ka ba na ang tunay na iglesia ay nakabatay sa aral ng Panginoong Yes. Jesucristo? Yes or no? Yes. Yes po. Yes. Kaya nga po huwad yung iglesia nyo. Kasi sabi mo kanina, tunay ang iglesia na tinatag ni Kristo. Sabi ito sa pasugo nyo, the messenger sent by God to preach. Ibig sabihin, teaching the gospel for the establishment o pagtatatag ng Church of Christ in the Philippines sa Pilipino. Saan sa Biblia yan? Okay. Yan yung huwad. Kung sang-ayon ka na ang tunay na iglesia ay nakasalig sa tunay na aral, sang-ayon ka ba sa pagtuturo ng kapatid na Felix Manalo na ang Panginoong Jesucristo, gaya ng pagtuturo niya, taong nagsasaysay ng katotohanan? Yes or no? Totoo ako niyan. Marami na akong tinibag na iglesia niyan. Sapagat ang turo ni Manalo, tao ngayon si Kristo. Tao pa rin ngayon si Kristo. Habang ang Juan 8:40 na binasa mo, tao noon si Kristo, hindi ngayon. Noon yan, hindi yan ngayon. Mali pa rin. Hindi pareho ang teaching nyo sa Biblia. Ibang iglesia kayo. Sabi mo, hindi na tao ang Panginoong Jesucristo.
So, Yes. yun palang sinasabi ng Panginoong Kristo na taong nagsasaysay siya ng katotohanan. Hindi pala totoo yun? Na katotohanan ng sinasaysay niya ng tao siya? Hindi yun katotohanan kung ang turo nyo ngayon